Bago kami nagpunta nila Arnie sa Baguio, ito muna yung mga naging kaganapan namin. Nakuha ko na din pala yung sahod ko sa Facebook, kaya naman naibigay ko din agad yung kulang sa pangalawa kong binayad sa nabili kong lupa. Bali kulang pa nga ulit ng 11.5 yung pangalawa kong naibigay sa bayad ng lupa dahil meron din kaming mga pinagkagastusan namin nila Arnie nitong mga huling araw, lalo na nung nagpa-check up ako. Saktong-sakto lang din kasi sa pambayad ko sa lupa yung sinahod ko ngayong buwan. Kinaumagahan na din nito ang biyahe namin papuntang Baguio at ito nga sila Arnie, nag-aalala nga ako dahil ilang araw na nga siyang sinasakit. Mukhang babiyahe pa nga kami na meron siyang lagnat. Nag-aalala nga ako dahil sobrang lamig nga sa lugar na pupuntahan namin, baka lumala nga yung sakit niya. Iniinuman niya na nga lang ng gamot dahil hindi naman pwedeng hindi kami tumuloy dahil mahalaga nga yung aasikasuhin niya sa Baguio. Alam kong excited na rin siya na makapunta ulit doon kasama ako dahil alam niyang first time ko nga makapunta doon sa magandang lugar na yun. Naghihinayang din naman kasi siya sa papunta, lalo na't malayo yung lugar na yun kung hindi niya ako isasama para makapasyal na rin kami. Kaya isasabay lang din talaga namin yung pagpasyal namin sa aasikasuhin niya sa Baguio. Nag-aalala nga din kami dito sa isang pusa namin na si Lucky dahil matamlay nga siya. Pwede rin pala kasi mangyari sa pusa yung kahit 5 months pa lang sila, gagalawin rin sila ng kapwa nila pusa na inhit. Ganun nga ang nangyari kay Lucky, kaya namaga yung maselang bahagi niya. Hindi rin namin inakala na ganun na pala yung kalagayan ni Lucky dahil masigla lang naman siya at bigla lang din naman namaga yung maselan niya at nanilaw yung mata niya. Bali na infection nga daw si Lucky kaya in-antibiotic nga namin. Nakakalungkot nga lang dahil sinasakit sila Arnie, tapos ito pang pusa namin meron din nararamdaman. Dahil pupunta nga kami ng Baguio at dahil malamig doon kaya magdadala nga kami ng mga gamot, kaya ayan, niready ko na nga. Kinabukasan bago ang biyahe namin, sobrang nalungkot kami dahil wala na ngang buhay si Lucky. Sobrang nakakalungkot lang dahil nasanay na kami na meron kaming makulit na pusa na palaging sumasalubong sa amin pag dadating kami sa bahay. Tapos biglang mawawala, pero sabi nila ganun daw talaga, hindi naman lahat ng alaga natin ay habang buhay makakasama natin. Yung iba kasi dumadaan lang sa atin para bigyan tayo ng aral at masasayang alaala. Buti na nga lang hindi pa kami nakaalis bago to mangyari kasi nung araw na to mga 4 PM ang biyahe namin. Bali bago kasi kami umalis, iiwan namin sila sa mga pinsan nila Arnie na cat lover din. Ayun na nga, ako na lang din ang naglibing kay Lucky kasi sobrang mamimiss ko nga talaga siya dahil ako nga nagpalaki sa kanya. Alam Lucky, maraming salamat sa masasayang alaala at thank you din dahil pinaramdam mo sa amin, lalo na sa akin na hindi ako nag-iisa. Bago nga pala kami bumiyahe, nagpunta nga rin dito sila Boss Geng Geng Vlog at ayan, pinahiram nga sa amin yung Insta360 camera nila. Ganda nga yan para makuhanan din namin ng magandang kuha yung mga kaganapan namin doon pag pumasyal kami sa magagandang lugar. Dahil hindi pa nga namin alam nila Arnie gumamit ng Insta360, kaya ayan, tinuro nga din nila muna sa amin kung paano gamitin. Baka pwede nyo nga rin po silang suportahan sa pagva-vlog nila. Ito nga ang kanilang page. Isa rin sila sa nangangarap na magtagumpay dito sa mundo ng vlogging. Mag-alas 4 na din to ng hapon kaya nakagayak na kami at bali maglalakad na nga lang kami papunta sa kung saan maghihintay kami ng van na sasakyan namin papuntang Baguio. Hindi na nga kami nakakain ng pananghalian at total wala pa naman yung van na sasakyan namin, kaya sabi ko kay Arnie, kumain muna kami dito sa karenderya. Para naman kahit papano may laman yung tiyan namin sa biyahe. Saktong pagkatapos namin kumain, dumating na rin yung van na sasakyan namin. Kaya hindi rin natagalan ay nakaalis din kami agad. Halos 7 oras din kami bumiyahe at etong sila Arnie puro tulog nga lang ang ginawa niya kasi alam niyo naman mahihiluhin yan at kung hindi yan matutulog ay magsusuka lang yan na magsusuka. At ayun na nga, pagdating namin dito sa Baguio, sumakay kami ng taxi papunta sa transient na tutuluyan namin. At ayun na nga, ilang minuto lang din ay nakarating kami dito sa transient na tutuluyan namin at bali simple nga lang din pala yung tutuluyan naming transient. At sa mga nagtatanong nga po kung magkano daw dito sa tinuluyan namin, bali 350 nga lang po ang per day. Meron na nga din tong maayos na CR na merong hot water at meron na nga din tong kusina kung saan pwede tayo magluto ng pagkain natin. Gluto din pala agad sila Arnie ng pagkain namin para sa hapunan para makapagpahinga na kami. At ito na nga yung kaganapan namin sa unang araw namin dito sa Baguio at maagang-maagang ang gumising sila Arnie para bumili ng makakain namin para sa umagahan. Madilim pa lang gising na siya para mag-asikaso ng umagahan namin dahil gusto niya nga maaga kaming makapila sa pipilahan niya para mag-asikaso ng mga dapat niyang asikasuhin. Habang nagluluto siya ng mauulam namin, ako naman nagtimpla na rin ng gatas namin at magsasaing na rin ako. Sa totoo lang, halos ayaw nga namin maghawak
hawak ng tubig dyan dahil sobrang lamig talaga. Parang may yelo. At ayun na nga, bali nagluto lang pala sila ay ng itlog at tosino. Tapos namin magluto, gumayak na rin kami agad at ayan, kakain muna kami bago kami umalis para may laman ang tiyan namin sa buong maghapon. Bali 3 araw pala kami dito sa Baguio at itong unang araw namin dito, ito yung araw na asikasuhin niya yung dapat niyang asikasuhin. Pagtapos niyang asikasuhin yun, yung mga susunod na araw namin dito ay puro pasyal na lang ang gagawin namin para ma-enjoy din namin itong Baguio. Una palang pinuntahan namin dito itong Burnham at meron nga kami ditong nakitang sunflower. Tuwang-tuwa nga ako dahil first time ko nga makakita nito. At pinuntahan nga din namin dito sa Burnham yung biking dahil gusto ko nga yun maranasan. Pero bago yun, tumikim nga muna kami dito ng mangga na tinitinda. Abay, napakamahal pala ng mangga dito sa Baguio. Yan nga kinakain namin na yan ay 50 pesos na yan, pero napakasarap naman, lalo na yung alamang na niluto nila. Meron nga din pala sila ditong prutas na ngayon nga lang ako nakakita. Ang tawag nga daw dyan ay karamay. Nagingi nga ako ng free taste dyan kay nanay dahil gusto ko nga matikman. Napakaasim pero masarap, lalo na kung isasaw-saw sa asin. Ang lasa nga ng ganitong prutas ay kumpara ko nga sa sampalok, lasang sampalok kasi siya nung natikman ko. Alam niyo yung lasa ng sampalok na hilaw, ganun nga ang lasa niya. At ayun na nga, nandito na kami sa Viking at nag-enjoy nga lang kami dito. Tignan nyo naman yung bata na kuhanan nga ng camera. Talagang sinadya niya pa nga na magwaki-waki nga dito sa camera namin. Nahuli ko nga siya dyan na ganyan yung ginagawa niya sa camera namin. Kaya naman sabi ko sa kanya, ipopost ko ngayon at isasama ko sa vlog ko. Sa lahat nga ng pinuntahan namin nila Arnie, dito rin ako sobrang nag-enjoy sa Viking nga na to. Kasi alam niyo, sa totoo lang, ngayon ko lang talaga nararanasan yung mga ganitong bagay na makapag-enjoy din sa buhay. Hindi ko rin talaga akalain na makakarating din ako dito sa Baguio. Napakagandang lugar na to at ito talaga yung pinapasyalan ng maraming tao. At hindi nga rin namin nakalain nila Arnie na hanggang dito ay merong makakakilala sa amin at ayan nga, nagpa-picture sa amin. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Pinuntahan nga namin itong pwesto nila dahil nagtitinda nga raw sila ng makakain na mangga at bayabas. Ayan o, bumili nga kami. Napadaan din kami dito sa bilihan ng ukay kaya hindi rin namin to pinalampas. Nakakatuwa nga yung mga ukay nila dito kasi mura lang at ayan, nagtingin nga kami. Pwede naming isuot sa pangalawang araw namin sa pagpasyal namin dito. Ito rin yung nagustuhan namin dito sa Baguio kasi napakaraming pwedeng bilihan ng ukay at ang gaganda nga ng mga item nila dito, lalo na nga dito sa mga sapatos na to. Sinamantala na rin talaga namin mamili kasi mas mura nga ang ukay dito kaysa sa lugar namin. Pinuntahan nga din po pala namin yung sikat na kainan ng Samji dito sa Baguio at ayan no, tignan nyo, 199 pesos nga lang ang linhalahat. Isa rin talaga to sa listahan namin sa pupuntahan namin dito sa Baguio at ayan nga, natupad naman. Mahilig din kasi sila Arnie sa Samji kaya naman hindi namin ito palalampasin. Lalo na at mura lang. Sabi ko nga sa susunod na punta namin ulit dito sa Baguio ay puntahan ulit namin itong Samji na mura. Sulit na sulit kasing 199 pesos natin kung dito tayo kakain dahil unlimited na nga lahat at mababait nga rin yung staff nila dito. Malinis at maasikaso din sila sa customer nila. Ang sarap nga nung soup nila dito, yung seaweed na ginawa nilang soup. Ang sarap, nagustuhan talaga yun nila Arnie. Ako naman ang nagustuhan ko dito yung kimchi nila at yung meat na na-marinate, sobrang sarap talaga. At pati na rin yung paborito kong patatas sa Samji, ang sarap. Pagkatapos namin kumain sa Samji, nagpunta naman kami dito sa Botanical. Napakaganda nga dito at relaxing. Nag-picture lang kami dito at kumuha ng video at in-enjoy namin yung iba't ibang uri ng magagandang halaman. Kung isa nga rin kayo sa mahilig sa mga halaman, ay isama nyo na sa listahan nyo to sa pupuntahan nyo dito sa Baguio. Kung kasama nyo nga din yung mga anak nyo na pupunta dito, sigurado mag-enjoy din sila at meron nga silang matatanaw, makikita dito mga elepante kaso nga lang hindi tunay, pero sana sa susunod na lugar na pupuntahan naman natin ay tunay na elepante na yung makikita natin. Bali hanggang dito nga lang muna sa Botanical lang napuntahan namin sa unang araw namin dito sa Baguio. Bali hapon na rin kasi nung mga oras na to at parehas lobat na rin yung cellphone namin kaya hindi na rin namin nalibot ang buong Botanical Garden. Sobrang nagpapasalamat nga po pala ako sa lahat ng sumusuporta sa amin, lalo na sa akin sa pagbablog ko dahil din po sa inyo kaya nakakarating din ako sa magagandang lugar. Paglabas namin ng Botanical Garden may nakita kaming nagtitinda ng strawberry taho kaya bumili kami para matikman din namin. Dito na rin nag-shutdown yung cellphone namin kaya naman mapuputol nga itong video na to at kita-kita na lang ulit tayo sa pangalawang araw namin dito sa Baguio. Salamat po sa panonood!